4, 3, 2, 1. This afternoon, itutuloy po natin yung topic na diniscuss po natin last week, how to step up. Stepping up means how to go to your next level or probably how to go to the place where God wants you to be. Ito pong topic na how to step up, nagsimula po to sa aking prayer na Lord, I pray na lahat po na nagpumunta ng Dulos for Christ ay hindi po mananatiling ordinaryo ang buhay, kundi nung dahil sa sila nagkaroon ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, ay umangat ang kanilang mga buhay. Bilang isang pastor po, nagpe-pray po ako na ang lahat ng mga taga-Dulos na minamahal nilang Panginoon ay makaranas po ng extraordinary experience. Amen po ba? Sino rito hindi papayag na nasa Panginoon ka tapos mananatili kang mababa? Ibig sabihin, mananatiling yung ordinaryo ang buhay. Pag sinabi ko ordinaryo buhay, ayaan yung ipaliwanag ko po ito. Para sa akin, hindi masamang mag-tricycle, mag-jeep. Pero kung habang buhay, ganyan ang nararanasan mo, ordinaryo po yun. Pwede kang nag-jeep, nagta-tricycle, nag-LRT, siguro sa maiksing panahon, one day, magkakaroon ka ng sarili mong sasakyan kasi nga, dinadala ka ni Lord sa extraordinary living. Amen po ba? Tama po ba? Sana maranasan natin yung tinatawag na kakaiba naman, hindi yung katulad nung nakararami. Bawat isa sa inyo, kung makikinig lang kayo sa Diyos at tutugon sa Diyos, hindi magiging ordinaryo ang buhay natin. Tingnan niyo po ito. Bakit may magulang, maganda ang kanyang pangarap sa kanyang anak, makatapos, makapaghanap buhay, makapagnegosyo, upang maluwan at maayos ang kanyang buhay? Napansin ko, despite the parents desire good things for his child, pero yung child naman, wala naman siyang desire. So kahit anong ganda ng plano ng magulang niya, siya naman mismo sinisira niya ang buhay niya. Hindi nagtatagumpay ang magulang. Ganon din po ang Diyos. Walang ni isa man sa inyo
na walang planong maganda ang Diyos. Ngunit kahit anong ganda ng plano ng Diyos, pero kung ikaw mismo, katulad ng isang batang hindi nakikinig sa desire ng kanyang magulang, ganun din po ang mangyayari sa atin. Hindi po lingid sa inyo na napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Bible, I have a plan for you. Plan to make your life extraordinary, not ordinary. To give you hope and a pleasant future. Para sa lahat yun walang pangit na plano si Lord. Pastor, bakit naging pangit ang buhay ko? Yung buhay mo ngayon kasi bunga yan nang hindi mo pagtalima pa sa Panginoon. Pag ikaw ay tumalima at sumunod sa Panginoon, baka hindi lang ganyan ang maranasan mo. Yung blessed, abundant. Last week, sinabi ko po sa inyo, kapag ikaw ay nag-step up sa Diyos, ikaw ay sumunod sa Panginoon, di ba sabi ko sa inyo, makakaranas ka ng blessed life, favored life, promoted life, prosperous life, abundant life. Because binanggit ng Bible sa John chapter 10 verse 10 that the thief come here but to steal, to kill, and destroy. Yun po ang dahilan kung bakit dumarating ang kaaway. But I have come to give you life, life that is full and abundant. Dadating yung dalawa. Pag demonyo dumating sa buhay mo, wawasakin ka. Pag dumating si Lord, siya naman magbibigay ng buhay. So tuwing ina-entertain mo yung plano ni Satan, nadi-destroy ang buhay mo. Tuwing ina-entertain mo naman ang ating Panginoon, siya naman po ay nagbibigay sa iyo ng buhay. Stop entertaining the plan of the devil in your life and begin to embrace the great plan of God in your life. So sa hapon pong itong how to step up, bibigyan ko kayo ng specific understanding paano umangat ang buhay. Paano maging ordinaryo. Tandaan nyo po, hindi maganda ang buhay na ordinaryo. At maniwala kayo, it's pleasant. It's glorious kapag nakaranas po kayo ng tinatawag na extraordinary life. Let me start from reading Matthew 14, verse 24 to 33. Okay? Basahin po natin ito. Ito po yung istorya ni Apostol Pablo, ni Peter, na lumakad siya sa tubig. Basahin natin to, no? And the boat was already considerable distance from the land, but buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, he said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and began to sink and cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. And then those who were in the boat worshiped him, saying, truly, you are the Son of God. Now, that story is a very familiar story for most of us. In fact, I should say, yan pong storya na yan ay ginagamit po natin patungkol po sa paglakad natin sa pananampalataya. Now, before I start, I want you to grasp or grab this truth, no? Na nakita ko po, this is so important na makuha ng bawat isa. You know, to step above or move upward in your life, there must be something in your mind. Parang ganito,
Paano ba ako asenso? Paano ba ako angat ang aking buhay? Okay. Lolo ko mahirap, nanay ko mahirap, tatay ko mahirap, mga kapatid ko mahirap. Ayoko magaya sa kanila, Lord. Gusto ko rin umangat, Lord. Lord, gusto kong makuha yung buhay na masagana na sinasabi mo sa John 10:10. Okay. First two words na gusto kong makuha na ninyo. Okay? Number 1, receive direction. Number 2, make a decision. Receive a direction, number 1. Number 2, make a decision. Pag sinabi po natin direction, gabayan, ginagabayan ka. I notice that not many people have no direction. In fact, majority of the people receive direction para gumanda ang buhay mo. Para sa akin, walang nagkukulang ng mga magulang. Ang mga magulang, bihirang-bihira dyan yung hindi nagbibigay ng gabay sa anak. Bihira yon. Kung ikaw hindi ka ginabayan ng nanay mo, isa kang special case. But majority of the people, particular the young ones, you always receive direction. You know how God give direction to people? Si Lord, pag nagbigay ng direction yan, minsan gagamitin niya yung nanay mo para bigyan ka ng direksyon. Minsan yung teacher mo, bibigyan ka ng direksyon. Minsan yung cell leader mo, bibigyan ka ng direksyon. Sometimes the pastor in the pulpit while he is preaching, God is giving you direction. You must be willing to receive direction. Gusto mong umangat ng walang direksyon, hindi ka angat. Gusto mong mabago buhay mo ng walang direksyon, I'm sorry. You need direction is just like instruction. Ha? Yung iba kasi hindi marunong mag-receive ng instruction eh. Para sa akin, ang Diyos hindi nagkukulang sa pagbibigay ng direction sa tao. Pero, ang problema po ng tao, pag dumadating yung direksyon, hindi sila marunong gumawa ng desisyon. Nasubukan nyo na bang sermonan ka ng nanay mo? Sinasabi ko na siya, huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka maglakwatsa. You know, direksyon yun. Ha? Tanong ko sa inyo, nanay mo mahirap na, siyempre kapo sa pera. Yung mga nanay na walang pera, lalong nanggigigil yun. Kasi alam niya, ang hirap ng pera. Ako, pag konting kibot naman, ako, malakaniwala ka. Kung paano ka sigawan, sermonan, todo eh. Alam niyo kung bakit? Eh, mahirap po buhay, mahirap magpaaral. Pero ginagawa niyo ba mga kabataan? While the parents are dreaming about your success, the teacher are dreaming about your success, grabe, nagdodota ka, nagsisiyosi ka, naglalakwatsa ka, nagdadrugs ka, nagbibisyo ka. Ano tawag doon? Iba yung tamang receive ng direction? Iba yung tamang receive ng instruction? I'm sorry to tell you, you miss it. If God is, I think God will constantly come and He wants you to bring to your next level. But you made the wrong decision. Totoo po yun. Ganun ako nung bata. Bata pa lang ako, hindi ko alam. Magiging pastor pala ako, ma-ordain akong bishop, makakatulong pala ako sa mga tao. Hindi ko alam yung plano ng Diyos sa buhay ko. So, ano pinagagawa ko sa buhay ko? Abay, lahat ng direksyon ng Diyos sa buhay ko, kinokontra ko. Lahat ng utos ng nanay, tatay ko, kinokontra ko. Grabe, naging drug addict ako, naging fraternity leader ako, naging aktivista ako. I don't know my purpose, I don't know. Wala akong direksyon kasi nga ayaw ko mag-receive ng direction. So, for the first 21 years, my life is totally useless. No meaning, no purpose. Warat-warat ang buhay ko. Buti na lamang at the age of 21, the Lord comes into my life. That day, I received direction from God. But I need to make the right decision. Will I continue to enjoy the pleasure of sin? Well, I will begin to walk according to God's way. That's the struggle going on my mind during the time. Tutuloy ko bang maging fraternity leader? Tutuloy ko bang maging presidente ng League of Filipino Student? Tutuloy ko bang mamuli ng drugs? Tutuloy ko ba ito? Nako, sabi ko, I need to make a decision. Because directions from God will constantly challenge you to make the right decision. And I made the right decision.
Iniwan ko lahat nung alam kong pampasira ng buhay ko. Iniwan ko lahat. I make a decision, Lord, your direction will now become my decision. Let me repeat that. Lord, your direction is now become my decisions. Kung ano yung dinadirect sa akin ni Lord, dumulo na ako. Nag-aaral po ako ng architecture, naramdaman ko, nangungusap sa akin si Lord, magpapastor ako. It could be, of course, not everybody will be called pastor, pero ako, isa po ako sa tilawag ng pastor. So, ang direction sa akin ni Lord, pag gano'n na ako, sabi ko, paano kaya ito gagawin ko? I need to make a decision. Alam niyo po, 32 years ago yung nangyayari po sa akin. I'm glad, I'm happy, I made the right decision when I heard God's direction. Let me repeat. I'm glad that I made the right decision when I heard God's direction. Not many people can handle this. That's why ang buhay mo, warat-warat ka, wala kang patutunguhan, because God, when He comes to you with direction, you're now willing to make a decision. Your decision matters because your decision will determine your future. Tandaan niyo po yan. Everything you decide now will affect your future. So be careful on what you are deciding now. Because now, the moment you decide will determine your future. If you make a wrong decision, I will honestly tell you, your wrong decision will bring disaster to your future. Be careful to make the right decision. You cannot decide the right decision for certain reason. Kaya nga, mahirap mag-decide ng walang direction. Halimbawa, nagpunta ka sa crossroad, nakaganon. Pag kumanang ka, papuntang Baguio. Pag kumaliwa ka, papuntang Ilocos. Saan mo gusto pumunta? Sabi mo, gusto ko pumuntang Ilocos. Sige, sa kanan ako. Akala ko ba gusto mo pumunta ng Ilocos? Ba't nagpupunta ka sa Baguio? You see, that is wrong decision. Parang nasa MRT, sasakay ka, gusto kong pumunta ng monumento, ba't sumasakay ka papuntang Baclaran? Because your direction must be coinciding with your decision. Sino sa inyo nararamdaman mo, dinadirect ka ni Lord, umangat ang buhay? Taas yung kamay, Pastor, meron akong direction, umangat ako ng buhay. Amen? So yun ang puntahan mo. Tama? Sino nito nararamdaman mo, hindi ka na habang buhay mag-LRT, magta-taxi, mag-jeep, magbubus, o kaya mag-jeep, magta-tricycle. Sino nararamdaman mo, dinadirect ako ni Lord, magkakakotse ako one day. Alam ko, yun ang direction ng buhay ko. Amen. Sino sa inyo, ang direksyon ng buhay ko, hindi na ako babalik sa mga squatter na walang ang mga bahay, pangit. Hindi, bibigyan ako ng Lord. Yun ang direksyon sa akin. Taas yung kamay. Yung may magandang bahay na tinuturo sa iyo, Lord, doon ka magpunta, sundin mo ako. Amen. Lahat kayong dito, mga tagadulos, kung makikinig lang kayo sa Diyos, pwede. Peter was invited by Jesus. Halika, pumunta sa akin. Sanay na siyang umuupo sa bangka. Mangingisda siya eh. Alam niya, ang mangingisda, nakaupo sa bangka yan. Walang mangingisda, lumalakad sa tubig. Pero naka-receive siya ng direction. Sabi ni Peter, Lord, pwede ba ako pumunta sa iyo dyan? Sabi ng mga tropa niya, uy, ano ka ba? Dagat siya, pupunta ka dyan. Malunod ka dyan, lumabog ka dyan. Hindi, sabi nila, punta daw ako. Tingnan mo nga siya, nakalutang sa tubig. Di ko tulad niya, lulutang. Kung siya nakalutang, lulutang din ako. Sino po naniwala nung time na yan, naka-receive si Peter ng direction to walk on the water? You know, sometimes when God give you direction, it looks like impossible. Amen. Nung sinabi sa akin ni Lord, Oriel, magpapastor ka. Ha? Diyos ko po, may maniwala kaya sa akin. Number 1, adik ako. Number 2, fraternity leader ako. Taugama ako eh. Pang-3, aktivista ako. Lord, sigurado ka ako yun? Kasi wala sa kartada ko na magiging pastor eh. But when God invited you to come, God is about to change the situation.
Amen po ba? Naku, kung 21 years old, nakita nyo ako, berde buho ko, ang payat ko, 27 ang waistline ko. Kulay itim na leather, nakaboots ako na Red Wing, at saka naka-leather akong shirt. Grabe, punk ako nun. Pag nakita mo ako, hindi mo ako, kahit kanteng bakas ng may Diyos sa buhay, wala. You will never ever believe that I could become a pastor. But I'm sorry to tell you, the Lord has invited me to walk on the water. While all my friends are sitting, I was invited. And just the question is, am I willing to hear and listen to God's direction? When I heard that calling that I will become a pastor, grabe, iniisip ko, kaya ko kaya? May maniwala kaya sa akin sa itsura ko na to? But you know what? When I heard direction, I made a decision. Hindi yung madali yung ginawa kong decision. Imagine mo, adik ka eh. Aktivista ka, fraternity brother ka eh. Nagda-drugs ka. Imagine mo, adik ka. Paano ka magde-decide ng ganun? But you know, I decided. Sabi ko, pag ako umuo sa Lord na magpastor, ibig sabihin nito, bibitawan ko na ang drugs, bibitawan ko na lahat ng bisyo, bibitawan ko na ang fraternity. Can I make a decision? That night when I pray, sabi ko, Lord, you are directing me. I'm receiving your calling, Lord. Can I come? Sabi ni Lord, come. That's the time I make a decision. I will come. Alam niyo, nung time na to, bago ako mag-decide, may ilan akong kaibigan kinuwento, bro, tinatawag ako ni Lord. Ang sayo-sayo ng mukha ko. Brother, tinawag ako ni Lord. Magpapastor ako. Grabe, kahit isa walang naniwala. Lahat po nagtaasan ng kilay at ang sabi siya, wah, ikaw? Kung Oriel, gumising ka, maligo ka lang, baka kulala sa paligo yan. Grabe, kahit isa walang naniwala. Pati nanay ko, hindi naniwala. Pero sabi ko, Lord, paano to, Lord? Walang naniniwala. You know, sometimes there will be a decision in your life na si Lord lang ang naniniwala sa'yo. Tapos doon wala na. Paano mo gagawin? Tinitingnan ko mukha ko sa salamin. Nagsasalamin ako eh. Mukha ba akong pastor talaga? Labo. Yung maski ikaw, hindi ka makapaniwala. But anyway, you just make a decision. Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba super yaman yan? Pag yan nag-decide, be-bless yan ni Lord. Magdesisyon ka lang muna. Hindi ako marunong magpastor, hindi ako nag-Bible school, wala akong tatay o nanay na pastor, wala akong kamag-anak na pastor, ni kapitbahay, wala akong pastor. Paano ako magpapastor? Wala pa akong nakita pastor. Pero alam nyo, ang kakampi ko lang desisyon. When God gave me direction, I'm willing to make my decision. Lahat kayo, adanasin nyo yan. One day, magdi-decide kayo. One day. I hope you will make the right decision. Amen po ba? Tama po ba? So, itong first two na to, ito yung ginawa ko. Ano yung una? I receive direction. Pangalawa, I make a decision. Tama po ba? Tingnan mo ngayong tabi mo, sabi mo, lagot ka. Sabi mo, bibigyan ka na ni Lord ng direksyon. Sabi mo, magdi-decide ka na. Palakpakan mo yung katabi mo, magdi-desisyon para kay Lord. Para magawa mo yung direksyon ni Lord, when you make a decision, may pangatlo kang gagawin. To let go of your past failure and to let go of your bad experiences. Yan yung pangatlo. Sabi mo, to let go. Dapat tuwing umaga, kinakanta mo yung let it go, let it go. Yon. Ano yon? Yung mga failures mo, yung mga bad experiences mo. Minsan ang tao, pag may mga bad experience, para yung isang dalaga na nilagawan ng gwapo, tapos niloko, ngayon matandang dalaga na. Bakit? Ayoko, lulukohin ako ng kaya sayang na miss niya. May matinong lalaking dumating, ayaw niya na. Bakit? Ayaw niyang i-let go yung kanyang bad experience. Sino rito yung may bad experience? Sino sa inyo yung may mga failures?
Kantahan mo yung katabi mo, sabi mo, let it go, let it go, kasama na pati kulugo. Paalisin nyo na yan. Sino rito willing mag-let go? Nako, mahina, mahina. Ulitin ko, sino rito willing mag-let go? Wala na, kung nag-fail ka noon, okay lang yun, let it go. Pero pastor, ang sama ng experience ko, let it go. Eh, gagawa ka ng bagong pampasenso, pag may karga ka ng mga failures, may karga ka ng mga bad experience, lagi kang ganito itsura mo. Paano kung mag-fail ulit ako? Ganun ka na naman, di ba? Naku, baka may experience ko na naman. Let it go. Ha? Ang failure, tandaan nyo to, huwag nyo kakalimutan. Failure is your stepping stone to your success. Stepping stone yun, hindi stumbling block. Say that word, stepping stone. So the more failure that you have, the more stepping stone, because you can always learn from your failure. Failure is your teacher, not your killer. Amen? Let me repeat. Failure is your teacher, it's not your killer. Lahat po ng mga failure, tayo yung kamay mga nag-fail. Buhay ka pa, di ba? Sabi mo, itong failure na to, teacher ko to eh. So, mangyayari ang feeling mo, thank you, failure, I will not see you again. Amen? Tama po ba? Why? Because I learned from you. Alam nyo, mag-fail ka, masama yun eh. Na-experience mo, okay lang yun. Pero para yung failure, inulit mo ng 2 beses, 3 beses, 4 beses, 5 beses. Hindi na failure yun, katangahan na yun. Niloko ka na ng pogi. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pogi, ingat kayo. Ang mga pogi, masarap lang sa mata, masakit sa puso yan. Yung mga pangit, masakit sa mata, pero masarap sa puso. Eh, kahit itanong nyo sa misis ko, alam nyo yan. Kasi yung ate Jer nyo, nakakuha na ng pogi, mabait pa. Ha? Tahimik siya, oh. Hey, tumingin ka naman dito. Sa totoo lang, tinan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kayang-kaya mo yan. Hindi ka, tinan mo ha, may direction ka na kay Lord, nag-decide ka, yes Lord! Ay, naalala ko yung mga failure ko, tsaka yung mga bad experience ko, wala na, sira ka na. Dapat, bubulong siya ng demonyo yun eh. Di ba nag-fail ka? Hindi ba't ganito nangyari? I let it go. In Jesus' name, si Lord bibigyan niya ako ng success. Tama po ba? Tingnan niyo si Pedro. Si Pedro, dumaan sila sa mga iba't ibang experience. Pero nung magde-decide na siya, bagamat may mga bulong sa mga kapwa niya, yung 11 kasi, yung 11 niyang kasama niyo, yung mga chiwari-wari people around niyo, di ba? May mga, sino rito may mga kasama kang 11? Yung 11 na yun, hindi ka itutulak nun para bumaba, kakantsawang ka nun. Lulubog, lulubog, lulubog. Lalabas ka na lang, lulubog. May cheering squad dyan. Lahat ng mga taong gustong mangarap ng mataas, laging may kontrabida. Amen? Amen? Subukan mo. Sa Pilipinas kasi ganyan eh. Yung, di ba, na-bless ka ngayon, amen, I will step up. Umuwi ka sa bahay ninyo. Sabi mo sa alam nyo mga kapatid, I step up ako, yayaman ako. Hindi na ako mag-GG. Maniwala ka. Sasabihin siya ng mga taong, yabang naman ito. Kaya yung iba, ayaw na mangarap. Kasi pag nangarap, papagkamalang ka mayabang. Mayabang ba yung inimbita ka ni Lord na lumakad sa tubig, doon lumakad ka? Yabang nito, kala mo sino lalakad sa tubig. Pag yung inimbita ni Lord ng umasenso, marami mainggit. Kalimutan nyo sila. Ha? Ipapaalala sa yung failure mo. Ikaw nga, paano ka asenso? Ha? Di ba? Alam nga namang ang buhay natin, ganun lang palagi. Ha? Ilan sa inyo, grabe, minsan naawa ko sa mga Pilipino. Ha? Dahil ayaw mangarap, tapos may mga kasamahan pa. Ha? Sasabihin siya, bakit ano ba tinapos mo? Pag tinanong ka nung tatahimik yan eh. Grade 1 lang ang inabot ko. May back subject pa ako. Grabe, grade 1 na lang, may bagsak pa. Diba? Ako ay isang
anak mahirap, di ba? Lagi na lang akong naghihirap, di ba? Bakit mo iniisip palagi yung bad experience mo? Bakit mo lagi iniisip yung mga failures mo? Nung ako po yung nag-fail, alam ko, nag-drugs ako, failure ko yan eh. Naging sumama ako sa mga away-away, nagagang leader ko. Mali ako doon, alam ko eh. Sumama ako sa activism, alam ko, mali ako eh. Malapit na ako maging komunista eh. Lahat ng bisyo, alam ko, mali ko eh. Tingin ko sa sarili ko, mababa eh. Pero nung natuklasan ko ang plano ng Diyos sa buhay ko, bigla akong ginanahan. Tinalikuran ko lahat yon, pero hindi ko lang tinalikuran. Kinalimutan ko talaga. Kasi yung failures ko, kung aalalahanin ko, yung mga bad experience ko, ulanan ko, hindi makakatulong sa akin eh. Ha? Bakit ko sisisihin ang mga magulang ko sa aking paghihirap? Kakalimutan ko yon. Bakit ko sisisihin ang gobyerno sa aking paghihirap? Kakalimutan ko yon. Kahit ang maraming Pilipino, wala silang lupa ang sinisisi gobyerno. Eh bakit? Yung lolo mo nagiinom lang sa kanto eh. Yung katabi mo ng lolo mo nagsisikap, may lupa siya. Tapos gusto mo hati kayo na wala kang pinagpaguran? Mali yun eh. Kita mo yung mga nasa Mindiola, makibaka, huwag matakot. Pengen naman, oh, bigyan nyo naman kami, oh, bigyan nyo naman kami, oh, bigyan nyo naman kami. Dapat bigyan nyo kami, dapat bigyan, ito'y, para tayo laging, yung taging entitlement. Ganyan ang mga utak ng mga negro sa Amerika eh. Gusto nila palagi entitlement. I am entitled to receive the benefits. I am entitled. Ba, magsumikap ka. Hindi ka puro entitlement. Kaya kita mo Amerika, nasira ang Amerika. Kasi lahat ng negro, na yung mga maiitim doon, yung ibang mga tao sa Amerika, gusto nila homeless sila. Pag homeless ka, may sweldo kang $800 a month. Homeless ka ha. Tapos mayroon kang coupon na $200 na 2 piraso dahil 400. So, huwag ka lang magtrabaho, maging homeless ka, meron kang $1,100. Diyos ko po, magkano yun? 50 million, baby. Wala kang trabaho, di ba? Entitlement. Grabe, nagpipiding program yung kaibigan kong pastor. Pag visit ko sa kanya, sabi niya sa akin, Pastor, 12 years to 13 years ko na itong ginagawa. Sabi ko, ilan naging disciple mo dyan? Wala. Paglabas ng mga homeless, paglabas naka Mercedes-Benz, naka BMW. Sabi ko, pare, ba't mga homeless dito naka BMW? Eh, ganyan talaga yung mga yan. Magkakotse lang pumaporma, may BMW. Pero homeless, kumukuha lang ng pera sa gobyerno. Hindi umaasenso kasi umaasa sa gobyerno. Sabi mo nga sa katabi mo, not me. Sabi mo, i-bless ako ni Lord. Huwag ka umasa sa magulang mo, huwag ka umasa sa gobyerno, huwag ka umasa kahit kanino, magsikap ka, umangat ka. Amen. So, ano gagawin ko? May direksyon, may desisyon, may evacuation, di ba? Iwanan mo na yon, tama? I-evacuate mo na, alis ka na doon sa mga bad experience. Sino rito yung iniwanan mo na yung mga bad experience, yung mga past failures mo, tama? Lumabas ka na parang sariwa na walang nangyari. Ha? Dati yon. Pastor, ati ka daw, dati yon. Pastor, lakwatsero ka daw, dati yon. Pastor, saraulo ka daw, dati yon. Pastor, ganito ka daw, dati yon. Tinapon ko na yon. I am a new creation because I am in Christ. Hallelujah. Ang Diyos lang ang may kakayahan na bigyan ka ng new beginning. Hallelujah. Yan po yung verse 3. Next, puntahan niyo po. Dapat, number 4. Okay? Sulat niyo po ito. Make no small plan. Say that word. Make no small plan. Tahimik o. Make no small plan. Huwag niyong hayaan na ang plano mo maliit. Bakit ako nagpo-promote ng no small plan? Kinausap ko yung ating primary 12 last Tuesday. Sabi ko, huwag kayo magpaplano ng maliit. Pastor, bakit wag dapat? Dapat big plan. Pastor, bakit big plan? Madali mong malaman kung malaki ang plano mo kasi when you make big plan, listen to this, it is stir up heaven to help you because it's too big.
Magandang gumawa ng plano na walang magawa ang heaven, kundi tulungan ka. Sabi ng Panginoon, grabe tong anak ko na to. Ang laki ng plano. Naku, hindi niya magagawa yan. Tulungan niyo yan. Tulungan niyo. Kaya yung lahat ng resources, mga angel sa langit, bababa lahat yon para katulungan kasi ang plano mo, malaki, 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 malaki. Lord, bigyan mo po ako ng bahay. Gaano kalaki? Kahit maliit lang, Lord, mga bahay kubo, kahit bunti. Ha? Yan ang mga Pilipino eh. Lord, bigyan mo akong bahay, may kubo, kahit munti. Tsaka ang halaman doon, Lord, sari-sari. Ha? Gusto ko yung may singkamas, patani. Sabi ni Lord, bakit walang broccoli? Bakit walang cauliflower? Ay, Lord, wag yun, mamahalin yun eh. Pang ano lang ako, mga sitaw, bataw, patani. Eh, yung mga chip na ano yun eh. Anak, wala ka ba dyang carrots? Walang carrots eh. May repolyo? Wala rin. May potato? Wala. Grabe yung masasarap na pangnilaga. Wala dun eh. Puro lang pampakbet. Magugulay ka lang, Ilocano ka pa. Sino niniwala you have to plan big plans? Ha? Lord, gusto ko po yung bahay ganito, Lord, yung mga bahay, mansion, kahit marmol, di ba? Ang mga gadget doon, ay sorry, di ba? May TV na HD, ha? Galing. DVD at MP3. iPhone, iPad at iPad. Sa paligid-ligid ay puno ng charger. Ay ibang bahay yun. Grabe kayo, lagi ko nang kinakanta, mabenta pa rin sa inyo, no? Paulit-ulit ka nang... Isa nakakapagtaka sa dulo sa porkay, sabi, Pastor, ba't ganon? Pag ikaw nag-i-illustrate, paulit-ulit lang naman, pero mga tao tumatawa pa rin. Sabi ko, mga baligo mga yun eh. Para kay Lord, di ba? Sino niniwala, babaguhin ni Lord ang buhay natin? We will never make no small plan, big plan. Nako, pag taga-dulos ang nanligaw sa'yo, humanda ka. Kasi yung lalaki niya, malaki plano niyan. Sa dulos kasi, binabatukan ko yung mga lalaki, maliliit ang plano. Gumising ka, magplano ka ng malaki. Ayoko ng mga lalaki sa dulos na ang mga plano maliliit. Pag taga-dulos ka, sigurado malaki dream yan, ha? Kaya yung mga dalaga dito, mapalad kayo. Ha? Dahil dulos, people are dreamers of big dream. Walang mga ngarap ng maliit. Kahit ang height mo 4'11", at least malaki pangarap mo. Amen? Marami dito mga Jew eh. Mga Jew. Jew tayo, yung maliliit. Kahit Jew tayo yan, malaki ang dream niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Maliit lang yan, pero big ang dream niyan. Sumigaw ng malakas yung malalaki ang dream. Yung iba kasi kaya hindi umasenso, ang liliit ng pangarap. Lord, bigyan mo po ako ng motor. Bakit? Wala bang Harley? Lord, bigyan mo po ako ng kotse. Kahit yung Lord, kahit Tortuner lang muna. Tortuner, meron ba nun? Meron Fortuner, di ba? Nakita ko yung mga tao talaga, kaya hindi umaasenso, hindi umaangat. Pag nagplano, maliit. Sana magkatrabaho ako, magkano sweldo? Kahit mga 12 lang, pwede na. Sino sa inyo gusto nyo ang sweldo mo 6 digit? Kasama ba yan sa plano mo? Ha? Alam nyo, nahanga ako sa mga taga-dulos. Pag nag-uusap-usap yung mga graduate, nadinig ko sila ganito. Hindi pa nga ako graduate. Akala ko ba graduate ka na? Ay nako, alam mo naman dito sa dulos, ituturing ka lang daw ni Bishop na graduate pag may master's degree. Pag graduate ka lang ng college, hindi pa daw graduate. Nakakainis nga hindi pa pala ako graduate eh. So ano plano mo ngayon? Di ano pa, di magba-bachelor degree. Tapos magdo-doctorate pa. Pero may point si Bishop eh. Yan palang pag may doctorate degree ka, may hina pala dyan ng 6 digit na salary. Kaya konti lang nangangarap eh. Kasi nga pangarap ng iba, okay lang kahit
High school lang, pwede na. May swerte naman eh. Ako kahit high school, basta tataya ako lagi sa loto, baka tumama. Yan ang mga utak ng Pilipino eh. Ha? Sino sa inyo sisiguraduhin mo 6 digit ang salary mo because it's part of the big plan? Siyempre gusto mo bakit 6 digit, pastor? Kasi gusto ko mag 6 digit. Bakit? Paano ko makakabili ng pangarap kung ang sweldo ko kukurap-kurap? Nakaranas na ba kayo ng sweldong ay wala na, ang bilis lang next month wala na. Kasi nga konti masarap po yung pag nagsweldo ka, may maitatights ka, may maibibigay ka sa magulang mo, makakapag-save ka, makakapag-invest ka sa future, then aangat ng tuloy-tuloy ang buhay. Alam nyo kasi ng bata, eto makinig kayo mabuti marami sa magulang natin walang investment mentality, kaya kita mo puro na lang tayo empleyado. Talong-talo tayo ng mga Chinese. Lahat ng Chinese pag nagpaaral, anak, ikaw aral buti ikaw galingan mo ako bigay pera iyo, pero ikaw aral buti huwag ikaw gaya iba Pilipino ikaw galing mo tinan mo yung nanay, anak mag-aral kang mabuti, anak ikaw lang ang pag-asa para makapagtrabaho ka ng maayos. Yan naman ang mga nanay nadidinig ng mga Chinese, ikaw aral buti kasi ikaw hawak negosyo. Yung mga Pinoy aral din pero sila lahat iyo empleyado, okay? Kaya kita mga Chinese sila may-ari, sila ang tapatakbo. Ang mga Pinoy pangarap maging atchoy. Sino sa inyo nakikita mo sarili mo hindi ka magiging atchoy, ikaw ang may-ari ng kumpanya? Tama, come on, that's big plan. Tama. Siguro yung iba sa inyo mag-aaral, graduate, mag-master degree, mag-e-empleyado muna, mag-iipon, tapos magsisimula na ng bagong negosyo. Alam nyo, marami akong pinagpe-pray sa Doulos for Christ. Sabi ko, Lord, mag-raise ka bago matapos ang 2020, mag-raise ka ng mga multi-millionaire sa Doulos for Christ. At alam nyo ilan ang prayer ko? 1,000 multi-millionaire. Taas yung kamay. Hindi mangyayari yan pag wala kang big plan. Are you listening? Kalimutan mo na yung bad experience mo, yung past failures mo, because get ready for your big plan. At tingnan mo yung katabi mo, mukha bang executive yan pag nakakurbata? Tingnan mo. Yung mga lalaki, tingnan mo itsura niyan, mukhang mokong lang ngayon yan. Sabi mo, pare, mukha kang mokong, ngitian mo lang sa mo. Wait until you see me before 2020. Amen. Sino rito yung 2020? Pag nagsimba ka na rito, iba na, dala mong kotse. Amen. At hindi na ikaw nagdadrive siguro, baka may driver ka pa. Tama? At saka hindi mga ordinaryong kotse. Alam nyo, nung bata ako, ganyan din ako tulad ninyo. Sabi ko, pag nakakakita ako ng mga maayos na buhay ng mga tao, nakanganga lang ako. Ganda ng bahay. Huy, ganda ng kotse. Naglalakad lang po ako, wala akong pera. Pero sabi ko, one day, I know God is giving me direction. I know the Lord will bless my life. Hindi ako magiging ordinaryo. Lord, iaangat mo ako. Nagsikap ako na nagsikap. Pag-preach ako, puro Tagalog. Nag-preach ako, mali-mali English ko. Try ako ng try. Ngayon, kahit paano, marunong ako mag-preach ng English. Nakakapag-preach na ako sa Europe, sa Amerika. Alam niyo pag sa ibang bansa, English speaking ako? Hallelujah. Dito kaya lang ako nagtatagalog kasi pag nag-English ako, mas mahal ang bayad. So ginagawa ko Taglish para 50% discount kayo. Ang point ko, mga kapatid, naranasan ko yung from wala hanggang pinagpala ko ng Panginoon. Bakit? I plan no small plan. Tapos yung kami na gusto maging negosyante, maging businessman,
O, handa ka bang lumakad sa tubig? Kaya mo ba magnegosyo ng walang puhunan? Pwede ba yun, Pastor? Pwede. Mag-risk ka lang. Pwede. Ang dami nating member ngayon, nagninegosyo walang puhunan, pero nagtitake ng risk. When they take the risk, when they step out of their comfort zone, they walk in faith, yung puhunan dumating para sa kanila. Oh, meron ka ba ditong naiisip na idea, golden idea, God's idea? Tingin ko, pag ito ginawa kong business, magkiklik ako. Kaya lang wala akong puhunan eh. Paano kaya to? Aba, step out. Huwag kang ubisyo. Wala. Lumabas ka na agad. Sige, start na ako ng business. Wala kang pera. Step out. Bakit ko sinabi step out? When you step out in faith, God will step in to rescue you. Step out first, then God will step in. When Peter step out, Jesus step in. Diyan tayo mahina eh. Gusto natin bago tayo mag-step out para umasenso buhay natin, masyado tayong maraming kinakatakutan. Gusto kong sabihin sa inyo to. Nag-observe ako sa mga magagaling na businessman. Ang isa kong nakita sa kanila, risk taker. Pangalawa, they always do the unusual. Si Henry C., yung may-ari ng SM, unusual yan eh. Lahat ng mga negosyante, pag nagtayo siya ng mga mall, nilalagay sa gitna ng maraming tao. Si Henry C. iba. Pupunta siya sa bukid. Lalagyan niya ng mall. Nakita niyo San Fernando, Pampanga? Nilagay yun sa gitna ng bukid. So, walang tao doon, nagtayo siya ng mall. Sabi ng mga tao, kabaliwan yan. Sino magsha-shopping dyan? Bukid yan. Pero sabi ni Henry C., bukid dyan. Pag nagtakon ako mall dyan, lahat ng tao lalapit dyan. Alam nyo nangyari, in a matter 5 to 10 years, tingnan nyo po yung San Fernando Mall, yung SM Mall doon, lahat na ng bahay naroon na, lahat doon na sila nagsha-shopping, lahat doon na, grabe, ang laking mall. Hindi nalugi, kumita yon. Bakit? The businessman is a risk taker and he is willing to do the unusual. Walking on the water yon. Naintindihan nyo ako? Magkikreate ka ng idea na katulad ni Henry C., na may risk, na may unusual. Nakita ko, very creative sila. Ha? Very creative. Hindi sila natatakot. Yung ibang mga nagninegosyo, mga kabataan, masyado sila maraming fear, kaya wala sila nakukuha. Sa business, para sa akin, parang isa kang pastor. Ako, na-experience ko, yung 5,000 hindi ko mabayaran. Sabi ko, lagi kinukwento to eh. Hirap na hirap akong bayaran 5,000. Nangupahan ako ng facilities, 10,000, lalong hindi ko mabayaran. Step up ulit. 20,000, lalong hindi ko mabayaran. 30,000, grabe, nagpipreach na ako, wala ng kuryente, wala ng tubig, hiyang-hiya ako. Step up ulit, 50,000 ulit. Yung nag-G12 na tayo, 100 to 200,000, step out ulit. Step up. Oo, walang pera. Pero alam nyo, nung dumating sa 200,000 hanggang naging million, ang bills na natin yon sa isang buwan, almost 2 million. Pero alam nyo, hindi tayo nagkakautang. Alam nyo ba, ang dulos ay debt-free? Wala tayong utang. Bakit? Step up tayo ng step up, ng step up, ng step up. Naalaman ko, hindi pala ako tagpa 5,000, tagmi-million pala ako. Kaya pala ako kinakapos, pilit kong namumuhay sa tagpa 5,000, sa 10,000, 50,000. Sabi sa akin ni Lord, maghihirap ka lalo kasi diyan ka tumitira eh. Hindi ka taga 50,000, taga million ka. Doon ka tumira, tinan mo, hindi ka magkakautang. Nung millions na ang binabayaran ng dulos, hindi na tayo nagkautang. Bakit? Hallelujah, taga rito pala ako. Thank you, Lord. Ito pala yung level na pinupuntahan ko. Kaya ang dulos, hindi ho yan mukhang kawawa. Bakit? Kasi ginagamit natin yung malalaking facilities. Marami ba kayong pera? Sabi ko, hindi kami maraming pera. Level namin to. Dito kami nilagay ng Panginoon. Ito yung level na gusto ni Lord sa buhay natin. Kaya wala tayong problema. Amen po ba? Last and final. Ito, tandaan nyo to ha. You must have a high level of discipline. Okay? Okay? High level of discipline for distraction control. Ha? Nakaka-distract. Alam nyo, tingnan nyo po si Pedro sa pagdating po ng verse 30. Pakilagay mo nga.
Verse 30. When he saw the wind, he was afraid and began to sink and cried out, Lord, save me. Lumalakad na sa tubig. Bakit nung may naging hangin at ng wave, natakot siya, lumubog siya? Alam niyo ibig sabihin yan? When you are taking the risk, there is a time, because of distraction, lulubog ka. Say that word, distraction. Kaya mo bang mag-discipline to control distraction? Maraming mga kabataan, walang distraction control Dinidistract ka, pero hindi mo nakokontrol. Tingnan mo, mag-aaral ka mabuti. Opo, opo. Galingan mo. Opo, opo. Nangangarap. Makakatapos ako. Gaganda buhay ko. Tutulungan ako ng Diyos. Eto na, may dumating na barkada. Pare, Dota tayo. Dota. Hindi, mas maganda, mas bago. COC. Distraction control ka ngayon. Ano gagawin mo? Kaya mong kontrolin? Yun ang magpapalubog sa'yo. Yun ang wind. Yun ang wave. Lumalakad ka na. O kaya ganito. Anak, galingan mo. Babae ka. Magaganda grades mo. Sabi mo, maganda rin ako. May dumarating na mga pogi. Grabe, nagkaalat sila, ang dami. Tinutokso ka. Kamusta ang distraction control? Magbo-boyfriend ba ako o mag-aaral? Kung lalaki ka, manlalalaki ba ako o mag-aaral? Kasi naging bading ka bigla Lord, ano kaya gagawin ko? Sino sa inyo gustong makapag-develop ng distraction control? Taas yung kamay. Sabi mo sa katabi mo, control. Isa pa, kalabitin mo ng konti, control. Pagka gusto mo masenso, kailangan mo ng control. Pag gusto mo mga tambuhay mo, kailangan mo ng control. Tawag dyan, distraction control. Ang goal niya, makalakad, makapunta kay Kristo. Abay, nakapatong na siya sa dagat. Naglalakad na siya. Sabi niya doon sa Bilibing 1, I told you, lakad na siya. Yung mga 11 na iniwan niya, grabe si Pedro, lumalakad. Tuwan-tuwa po sila. Grabe, nung habang naglalakad si Pedro, may distraction. Yung hangin. Dumating yung alon. Blok. Dumating. Abay nangyari, na-distract. Sabi ng Bible, because of distraction, lumubog siya. Dapat nung may hangin at na may wave, meron dapat siyang distraction control. Concentrate, Lord, alam ko, hindi ako titingin sa mga distractions na yan. Buong-buo ang decision ko. Lalakad ako sa iyo, mananampalataya ako, Panginoon, tuloy lang. May distraction, tuloy lang. Ganun ba kayo ka-focus? Lord, ang pogi niya, pero tuloy lang. Naku, Lord, talagang grabe, aldab na to, Lord. Tuloy lang. Diba? Tuloy lang, Lord. Wala ba di? Alatin mo yung katabi mo. Ano sa tingin mo? Kaya-kaya niya ng distraction control? Taas dito yung magsasabing, kakayanin ko yan, Bishop. Taas yung kamay. Sigurado? Makakagraduate? Makakapag-business? Walang distraction. Alam mo yung mga Pilipino, talong-talo tayo talaga ng mga singkit. Yung mga Chinese, pag nagdigosyo, kumita ng 20 pesos, itatago yung 18, gagastos silang 2. Kaya kita mo, ang tawag natin sa mga Chinese, alam mo mga Chinese ang kukuripot, hindi yung sila kiripot. Distraction control. Pinoy, kumita ng 20, gastos 30. Lugi pa ng 10. Di ba? Yung mga Chinese, pag kumita yan, hindi gagastusin. Natutok sila. Tayo kahit konting kita lang, bibili ako ng iPhone 7. 6 pa lang, 7 na kagad. Lahat ng makita, bibili na kagad. Subukan mo, pag nakakita ka nung kagagraduate, pag nagtrabaho, yung mata niyang kumikinang.
Pag dumating na sa ATM ang sweldo, iniisip ng shopping. Maghihiganti ako. Mall of Asia, humanda ka. I shall return. Di ba? Nakikita mo yung kamay niyan, tsak, 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 tsak. Kaskas, swak, 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 swak. Lalabas yun ng forma, pero wala ng pera yun. Naka-portfolio yun pagpunta sa opisina, pero pagbukas nun, sinangag ang laman. Kasi wala ng pera, kinaskas na lahat. Ganyan ang mga Pilipino. Dapat, pag may pera kayo, distraction control. Taas yung kamay ng gusto mong masenso? May savings ka ba? Para sa future investment? Sino sa inyo may savings for future investment? Ini bank book, wala ka nga eh. Taas yung kamay na sumama sa 90 days challenge, buhay pa rin yung bank book mo. Taas yung kamay. Sige, ito mo, wala lang makataas ng kamay. Ibig sabihin, naubos lahat yung 90 days challenge natin. Kasama sa 90 days challenge kasi nung araw, yung magbabangko tayo, di ba? Yung bank book ko, buhay pa rin hanggang ngayon. Kayo, buhay pa ba? May bank book pa rin ako, si Bishop Paul, kasi nagsisave ako. Paano kayo magkakaroon ng future investment kung wala kayong nasasave? Distraction. Nadidistract tayo nung pampaangat natin. Kasi mga Pilipino, nagtaka ako, nagkaroon ako ng privilege, pumunta ako sa iba't ibang bansa eh. Ay, isa lang napansin ko. Pag nagpunta ako sa Hong Kong, nagpunta ako sa Singapore, nagpunta ako sa Thailand, dito sa Asia, napansin ko sa kanila, hindi sila mahilig sa maraming bangko. Sa Pilipinas, pag may isang bangko, lahat siya katabi-katabi, puro bangko, 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 bangko. Sabi ko, parang ang dami ng Pilipino. Yung pala, mga Pilipino, kulang sa ganito. Yung mga taga-ibang bansa, hindi sila nagbabangko, nag-i-invest sila ng pera. They find ways, they ask question, paano mag-invest? That instead na nagsisave sila, kasi pag nagsave ka kasi, ang interest lang yan, minsan 0.5% a year. So kung meron kang 1 milyon, 0.1%, nako, yun lang ang kinita ng 1 milyon mo. Pero pag yung 1 milyon mo, in-invest mo, na kumikita sa investment, probably, kunyari, 2 or 3%, eh siyempre 3% a month, 36%. So, ang kinita ng 1 million mo, 360,000. Kung ginamit mo sa investment. Pero dahil save ka lang ng save, kinikita mo lang 0.1%. Magkano lang yun? Baka yung 1 million mo, kumita lang ng 10,000 pesos. Investment. Kaya, bakit ko kayo pinagsisave? Bakit? Para pag nakaibon ka ng tamang-tamang malaking volume ng savings mo, i-invest mo na. Para yung kita, yung income ng pera mo, nadadagdagan. Sino willing gusto magpunta sa investment? Huwag lang kayo mag-i-invest sa mga scam. Sumama ka sa akin, 8%. In 1 week, dodoblehin ko. Ikaw naman, eng ka, nagtaya ka. Ubos pera mo kasi na-scam ka. Hindi ganun ibig sabihin. Para sa akin, mag-isip ka. Stop yung shopping spree mo, control mo. Control mo. Tago mo pera mo. Tago mo. Saka mo na lang gawin yan pag maraming pera ka na, saka mo gawin yan. Pero kung marami pa lang, huwag muna. Sino po may natutunan yan? We need to receive direction. We need to make the right decision. We need to let go of our past failures and bad experience. You need to make no small plan. You need to step out from your comfort zone into your faith zone. You need to high level of discipline to control distractions. Yan po yung 6 na bagay na kailangan mong gawin. Sino sa inyo mag-step up, taas yung kamay? Yung gagawin mo, yung 6 na bagay na yan. Amen? Pwede ba tumayo tayo lahat ngayon? Let's all stand up right now. Thank you, Jesus. Kung tatanungin kita sa 6, ano ang pinaka number 1 problem mo sa number 1? Sabi ng iba, pastor, ano? Control?
Ha? Let go? Let go daw sila. Sa inyo, ano problema niya dyan? Sino rito yung magsasabi sa anim? Sabi ng grupo dito, Pastor, ang problema namin dito, yung let go. We will let go of our bad experience and our past failure. Siguro yun ang sa kanila, no? Sino rito yung kailangan mong magkaroon ng high level of distraction control? Taas yung kamay, Pastor, sa akin yan ang problema ko. O sino naman dito yung problema mo? Yung Pastor, kailangan ko mag-step out na. Dapat umalis na ako sa comfort zone ko, talagang lalabas ako. Taas yung kamay dito yung mag-step out ka na. Step out. Ang dami, oh. Sino rito yung ngayon ang challenge sa'yo is to make a decision? Taas yung kamay. Grabe. O sino rito yung challenge mo? All of the above. Taas yung kamay. Grabe, lahat pala. Hallelujah. Kung kayo po ay narito sa hapong ito and you feel challenged, you feel that Holy Spirit is telling you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Some of you will say, God, that number 6 and number 3 is my problem. Well, today, God is willing to come and help you because the Lord is tired of seeing you on that level. The Lord wants you to go up. The Lord wants you to step up. And unless you make the right decision right now, you will stay further on that situation. It's time for us to be restless, to tell yourself, I am not designed for this. I am no ordinary person. I have to go up. I have to step up. Hallelujah. Today, Father God, I pray that all the dreams will be solidified this afternoon, Lord. Lord, today help us to receive your desires for us. That whatever desires that you have for us, that will be my desire, Lord. Today, God, thank you for the invitation to go up higher, Lord. Today we make a decision, Lord, that we no longer stay on the boat, but we will step out in the zone of faith, Lord, knowing and believing that you will always be there, Lord, even whatever circumstances. Lord, thank you because I saw it in your word that though we fail, your arms is always there to reach out to us. It means it takes away every fear in my heart, Lord. Today, give us boldness, give us faith to believe, Lord, that this is our time to step out from the boat, Lord. Ama, sa hapong ito, salamat that we will step up together, Lord. Hindi naman nanatiling ordinaryo yung buhay namin pagkat tinatawag mo kami, Lord, na makaranas ng extraordinary life, Lord. Ngayon pa lamang, Ama, excited na kami sa isang napakagandang ipapakita mong plano sa buhay namin. Lord, thank you for your love. Thank you for your greatness in our life, Lord. Thank you for your mercy, love, Lord, and grace that you bestowed upon us, Lord. Today, our heart is full of thanksgiving. Hallelujah. I want you to praise God from your heart. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Come on, just praise Him. Yes. Lord, salamat sa magandang plano mo sa buhay namin. Lord, thank you for calling us, Lord. Hallelujah.